Natigilan kami ng maglabas ng makinang at mahabang kutsilyo si mama mula sa sling bag na dala niya. Papatayin kita, sigaw ni mama at sumugod sa akin. Pumagit na si ate at nakipag-agawan kay mama ng kutsilyo. At sa bilis ng pangyayari, bigla akong sinaksak ni mama sa tagiliran ko. Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. Hi, I'm Vanessa. Wow! Kamusta yung first episode mo, Miss Vanessa Cairo? Guys, taga-Egypt pala yan. Vanessa Cairo. Okay naman. Paano ba ginawa yung pyramid doon? Kasi Cairo yung apelido mo doon yung Egypt. Yung mga pyramid, di ba? Sagutin mo yan. Hindi ko din alam. Alien. Alien gawa ng pyramid. Actually, diba? naisip ko din yun. Oh. Bakit Tama. ngayon, with today's technology, ba't hindi nila kayang gawin? Oh. Alam mo, pareho tayo ng utak. Naniniwala din ako sa Hindi ko aliens. talaga alien. Oh, okay. So, anyway, anong hula niyo sa confession? Sige. Naging usapang alien naman, ano? Anong hula niyo sa confession tonight? Wholesome. Wholesome. Ako din, wholesome. Gusto ko love. Love, Yes! love. Naghahanap po kasi siya ng love. Pangit Ah, yung saan ganun. ka na ba? Pera o, Baneng, pera o laplap? Baling. Pera o laplap? Lap-lap. Oh, yun. Guys, kung magaling kayo maglaplap, pagpa-audition kami. Kahit 20 million. Ay, syempre. Pero na, pumili ka na lang ng lap. I know. Babayaran ko na rin yung lalaplapin ko. Okay. Confession. Attempted murder. Hi! Ako si Tina, 29 years old. Siyam kaming magkakapatid. Panganay ang nag-iisang ate ko at puro lalaki na ang mga kapatid ko. Nangyari ito noong 2021. 25 years old ako noon at kakagraduate ko lang ng college, civil engineering. Niloko ako noon ng ex ko na karelasyon ko ng 5 taon. Tapos nang dahil doon, nakipag-break ako. Makalipas ang 2 buwan, nagkaroon ako ng bagong boyfriend, si Uno Boy. Isang minimum wage earner at sa gas station nagtatrabaho. Hindi siya tanggap ng pamilya ko dahil high school lamang ang natapos niya. Kaya patago kaming naging magkasintahan. Ayaw niya kaming magmotel or hotel dahil hindi naman daw ako cheap na babae para dalhin doon. At ayaw niya akong matulog sa bahay nila dahil magulo raw doon. Kaya umabot sa puntong umaakyat siya sa gate namin paggabi at natutulog kami magkatabi at may nangyayari sa amin sa kwarto ko ng patago. Dumating ang araw na hindi ako niregla at nung nag-positive ang pregnancy test ko, binalita ko agad kay Uno Boy na buntis ako. Kaya nagplano na agad siya na magpuntang US sa tulong ng tita niya at doon na magtatrabaho. Ngunit hindi ko pa rin pinapaalam sa pamilya ko yung pagbubuntis ko. Isang araw, nasa bahay ako ng ate ko. Nagpatulong mag-inventory sa hardware niya sa katabing bahay lang. Biglang tumawag sa akin si mama. Papatayin kita, hayop ka, papatayin kita, sigaw ni mama sa akin. Galit na galit. Nabanggit sa akin ni ate, tumawag sa kanya si mama. May guard daw na nagkwento kay mama. Nakita raw isang beses na umaakyat si Uno Boy sa gate ng bahay namin ng madaling araw. Sa sobrang pag-aalala ni ate, hindi niya ako pinauwi at sobrang galit daw si mama. Kinabukasan, tumawag ulit si mama. Galit na galit at papatayin daw niya ako. Kaya sa takot ko, nag-text ako kay Uno Boy na puntahan ako sa bahay ni ate ng bandang 5 p.m. Dumating si mama sa bahay ni ate ng bandang 4 p.m. at agad akong sinugod sa kwarto. Pinagsasapak, sinabunutan at pinagsasampal niya ako. Sugatan at puro pasana ang mukha ko. Sobrang namanhid na rin ang mukha ko. Pumasok bigla si ate sa kwarto at nakita niyang kalagayan ko. Natigilan kami ng maglabas ng makinang at mahabang kutsilyo si mama mula sa sling bag na dala niya. Papatayin kita, sigaw ni mama at sumugod sa akin. Pumagit na si ate at nakipag-agawan kay mama ng kutsilyo. Sinubukan ko siyang tulungan na maagaw ang kutsilyo ngunit tinulak ako ni mama at ate. Natumba ako ng malakas sa sahig na semento at doon na nag-umpisang sumakit ang puson ko na sobrang sakit. Nag-umpisa na rin akong manginig sa sakit nang makita ko ang dugo sa mga hita ko. Nang makita ng ate ko ang nangyayari sa akin, napabitaw siya kay mama. At sa bilis ng pangyayari, bigla akong sinaksak ni mama sa tagiliran ko. Hindi na ako nakasigaw sa sakit dahil hindi ko kaya subukan magsalita. Naaninag kong natigilan si mama at ate. Dumilim bigla yung paligid ko. At bago pa ako nawala ng malay, nakita ko si Uno Boy. Biglang pumasok sa kwarto at walang alinlangang binuhat ako. Nagising akong nasa ospital na. Rinig kong umiiyak sa isang gilid sila ate at mama. Si Uno Boy naman ay katabi ko at hawak ang kamay ko. Nang ibalita sa amin ng doktor na isang beses daw akong nag-flatline. Buti raw ay na-revive ako. Pero ang hindi ko matanggap, wala na raw ang baby namin. Hindi ko na napigilang palayasin sila ate at mama. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha nila.
Dinamayan ako ni Uno Boy sa pagdadalamhati sa pagkawala ng anak namin at simula noon, hindi na ako umuwi sa bahay. Sumama ako sa kanya dito sa US sa tulong ng mabait niyang tita. Dito rin ako pinapsychiatrist ni Uno Boy dahil nga naging suicidal ako matapos ng mga nangyari. Naisip ko pa noon na sampahan ng kaso si mama. Ngunit noong isang beses na tumawag ako ng attorney, hindi ko makwento yung nangyari dahil hindi ko kinakayang balikan ang mga nangyari. 29 years old na ako ngayon. Kasal na kami ni Uno Boy dito sa US. Hanggang ngayon, kami lang ang nakakaalam nila ate, mama at Uno Boy sa mga nangyari. Ang alam lang ng pamilya ko ay nawalan ako ng anak. Hindi nila alam na muntik na akong mapatay ni mama. Yun ang confession. Oh my God. Grabe naman. Right? Anong Galit na. I know. I like this. It's so new. like ang gusto So, kong into my tanungin ears. dito, anong klaseng ina yung gustong patayin yung anak niya ng ganong katindi, no? I Like, think sa moment lang na yun. Yeah, Like, heat of the moment. No, pero No, the fact na that was Siya twice. nagdala siya ng kutsilyo sa bag no, like, niya. yeah, why I say twice is, let's say, the day, Yeah, the days I get prior maybe, Yeah. sinasabi na niyang papatayin kita. Yeah. Like, you know how parents May could be. pagbabanta. Yeah. Diba? Like, hindi ko naman sinasabi ako ng nanay ko na papatayin ako. Parang Yeah. nung one time na parang pinatawag sila sa school dahil may kagagawa ng ginawa na parang, alam mo yung galit na galit sila, Yeah. na parang, palalayasin kita. Yung mga ganon. Yeah. Yung heat of the moment, pero hindi naman nila minimin. Pero ito, Yeah. ang takeaway ko talaga dito talagang, Meaning talaga niya. Tsaka nasa sahig na siya. Yeah. 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 Talagang sinaksak pa siya. exactly. I know. Diba? Literal papatay niya talaga. Talagang gusto Nauna niyang, na siya. Yeah. gusto niya talagang patayin. I feel like, do you think mayaman sila kaya ganun yung I mentality don't ng think so. I think she's just crazy. Yeah. yung nanay? Yeah. Pero kasi siyam sila magkakapatid tapos may sariling hardware yung ate niya. Yeah, I think postpartum depression nung nanay niya. Ano na? Matagal sobrang, Dami kasi. hindi nagkaroon ng move on. chance magka-postpartum. So natapos muna yung 9. So yung 9 postpartum yun, yung sabay-sabay nangyari. Sabay-sabay. Hindi na kinaya. Yeah, isang bagsak na Yeah, postpartum. matindi yung pinagdadaanan niya sa utak niya, I think. Yeah. I guess hindi siya like, what you call a regular thing. Pero pag na-trigger siya, she just doesn't think. May tinatawag Nagba-black out. dinidemonyo. Yeah. Yung parang, Yeah, yung na-demonish parang siya. nagdilim ang paningin, yung ganun. Pero alam niyo yung halimbawang, kasi, di ba sabi nga ni Bel kanina, maybe it's heat of the moment. Tapos sabi niya, baka, kasi it's separate days. But if you think about it, di niya naman nakita yung anak niya nung first day. So baka nung nakita niya, Doon, kumulo nag-trigger. ulit Yeah. yung dugo niya. Pero ba't nagbaon nga siya talaga Tsaka ng bakit siya kutsilyo? galit siya agad? Hindi man lang Actually, niya binigyan diba? ng chance yung anak niya magpaliwanag. Sinabi lang nung guard. Na may umakyat. May umakyat. Paano kung Yeah. magnanakaw? I feel like siguro kasi natunog, hindi naman nabanggit dito na na-spill na alam na buntis siya. Ang nakakaalam lang, I feel like, is maybe yung ate. No, I feel like siya lang. Oh, actually, wala Yeah. rin namang alam yung siguro yung kinagagalit lang nung nanay niya is may umaakyat sa bahay nila na Yeah. random Yeah, so guy. yun lang, papatay mo yung anak mo dahil doon. Exactly true. my point, 'di ba? Pero baka expression lang. Alam mo naman sa Philippines, papatay. May kutsilyo. dalang kutsilyo Kutsilyo. nga sa bag, hindi expression. Oo. Bakit si mami binibigyan tayo dating coaching? Magpatayan kayo! Actually, pag nag-away ko. Kutsilyo din yun. Tunay din yun. Pero 'di ba, best if you think about it, I don't know, like can you consider that is kind of like premeditated? Yeah, kung may dala kang kotse. Kasi Yeah. pwede mong i-argue sa court na parang consciously nagbaong ka ng kutsilyo, nasa bag nilagay mo. mo sa bag mo and pumunta ka doon. Yeah. Hindi like yung parang may napulot ka lang bigla, like Yep. you know what I mean? So Yeah. that's kind of crazy to me na parang and to think, puta nasa edad na yung anak mo. She was 25. Yeah. Oh my God, I forgot about that. Yeah, she's 29 now. Nung nabuntis siya ni Uno Boy, she was 25. Feeling ko kasi dahil nga sinabi na yung lalaki is like, Parang mahirap Minimum. lang. Yeah. That's true. Minimum wage earner. And yun nga yung nagpi-play sa utak ko, kaya siguro like galit kaya siya, lalo na nagalit kasi inaakit yung bahay nila and yung guy Yeah. is like hindi naman like alam mo yun, like, alam mo naman sa Mayaman. alam mo naman mga True. parang Grabe, no? Sige pa like nila, adik yan. pero nagtatrabaho naman ng Kaya maayos. nga. Mas okay nga yung nagkatrabaho kaysa yung tambay lang sa labas eh. Exactly. yeah. Kung Totoo. anak ni Henry C yun, magsasasakin niya ba yung anak niya? I don't think so. Salamat, Tagapagmana? anak! Salamat! Inahon mo tayo. Isa na lamang pamilya ang nakaahon. Exactly. Sa totoo lang, wala naman tong confession na to, sender, kung hindi dahil doon kay Kuya Guard eh. Kasalanan yung nagsumbong eh. Si Kuya, alam mo, Ay, may experience si Bel dyan. yun. Wait. yung mga sumbongero dyan, pwedeng manahimik na lang kayo. No, pero trabaho niya Trabaho yun niya, eh, trabaho diba? niya kasi Like, yun. ma'am, pero ba't hindi mo hinuli nun? Dapat Actually, hinuli niya. exactly. Guard siya, di ba? Oy, kuya, ano ginagawa mo dyan? Eh, paano kung mamamatay tao Dismiss pala ko yun? Mamaya. Sinumbong Wait niya ka lang. lang. Oo, May sinumbong niya. kasalanan, bakit nabuntes yung guard?
Kasi hinayaan niya makaakyat. Diba? Ilang beses na eh. Actually, hindi ko pala sinisisi yung guard. Dapat pala, kung ginawa niya yung trabaho niya, walang nabuo. Exactly. Kasalanan niya pala talaga. So, si guard mahuli niyo. Oo, si Kuya Guard yung may kasalanan. Pag-usapan actually natin si Sender. Kung ganito yung nanay niyo, anong gagawin niyo? Baneng, mauna ka. I don't know. O, sila muna. I don't know. Pareho kami ng nanay eh. Exactly. Oo nga, kaya ikaw muna. What do you mean? Like, kung ganito Let's yung say, mama ko. ganito yung naging mother mo na parang ganito siya kalala na parang papatayin Like, ka niya sobrang just because. higpit? Yung tinatanong is based on sa confession lang Kailangan Nanayos tissue? na ako. Hindi, aalis na lang ako. Doon na lang ako titira sa ate ko kung ganun siya kahigpit. Tsaka like, grabe naman ma. Yeah. Ba't naman ako Yeah. papatayin? 25. Yeah. 25. Nasa tamang edad na ako. Yeah. Diba? Like, just Baliw lang siguro talaga yung nanay. And eto lang, hindi ko na nabanggit kanina, hindi ba naisip nung, actually hindi pala alam nung nanay, no? Kasi naisip ko kung alam niyang buntis yun, putang ina, apo niya yun eh. Yeah. You Well, I know? don't Baka think mas she cares. lalong magalit palalo pag Yeah, mas nalaman lalo mo. magagalit yun. Yung nalaman nga lang niyang may umaakit sa bahay nila, Yeah. galit na galit na eh. Sarili niyang anak, papatayin niya, yung pa kayang anak ng anak niya. Wala siyang pake. Actually, that's like yung sa hierarchy ng priorities niya, wala siya talagang Wala siya. pakialam. Yeah. Yeah. Eh kayo, anong gagawin niyo? Itatakwil niyo ba yung nanay niya? Oh, makipagtanan ako. Yes! Patay ka. Sobra. 2 wrongs make a right. Two wrongs. Negative times negative. I mean, ang lagi kasi sinasabi ng mga Filipino parents, like most of the time is, pagka, parang you're still, ano ba yung Living English under nun, my tay? roof. Yan. You gotta Pag nakatira live ka pa under sa my poder rules. ko, Yeah, live dito under ka, my yung, rules. you follow me. Yeah, exactly. Di lalayos ako, magtanan ako, di wala na ako sa roof mo. Alam mo, wala rin kasing respeto din tong si ate, sa totoo lang. Yeah. True din naman. Kasi, Yeah. Oh, Okay. ba't mo papaanohin dun? Magmutal na lang kayo. I know, ano ba naman Ayaw nga rin nag- sandalin dun kasi Kahit- hindi daw siya. It doesn't Ganun matter. din ginagawa din naman nila. Kaya, Yeah. Baboy pa rin, no? Hello, like, hindi nga. Sa totoo In lang. a way, mali din. Like, Yeah. may mali din talaga si Sender doon na ganun Yeah, yung... of course. Like, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng nanay niya. Pero, kung titignan natin, mali din si Sender doon na pinapaakyat bahay niya yung jowa niya. Yeah. Yeah. And Diba? hindi kasi nila kilala eh. Yeah. Kilala ba? Hindi I naman, don't hindi think rin so. natin siya ma-judge na o dahil gasoline boy or whatever. Hindi kasi nila kilala. So they're thinking, nagpapakit ka ng kung sino-sinong lalaki dyan. Yeah. Diba? Eh kung pinakilala niya, then doon magigage niya, okay, ginajudge niya ba? Ayaw Yeah. niya ba dahil gasoline boy siya? Hindi, minimum ayaw wage ata. earner? Kasi sinabi dito, sinabi niya na... may sinabi dito na... So kilala nila. I think so. Kasi ang nangyari, parang sinabi niya, hindi siya tanggap ng pamilya ko dahil high school lamang ang Sorry natapos po, hindi ako niya. nakinig masyado sa So, I feel like isa sa mga pinaguhugutan talaga nung nanay niya is bukod sa pinapapasok mo sa bahay yan, ang pinapapasok mo is ayaw namin. Yeah. So, kilala. Like parang, ano sila, parang Okay. against. Yeah, hindi siya approve sa Yeah. relationship nila. So, ikaw, Tana na ang sagot mo. Kung ganyan yung kung nananaksak yung nanay ko ha. hindi naman, Nananaksak ba? hindi naman kasi nananaksak yung nanay ko. Saksakan lang ng ganda. Si So actually, ang sabi ng nanay Ninang, ko, saksakan ka ng ganda. sabi ng nanay ko sa amin is umuwi ka ng buntis, huwag ka lang uwing patay. Yeah. Oh. So far, wala namang umuwing buntis. Yeah. Actually, baka risking na nga na wala nang umuwing buntis. Ikaw, bestie, anong ano mo, atake Kung mo. ganun nanay ko, Papabuntis. saksakin ko din siya, Char. Pakulong ko siya. Pakulong ko yan, de. Lalayas na lang ako. What's Yeah. the point? But would you actually cut her off in your life after Yeah. like Oh saksaking my you? God. After that, yeah. Like, Yeah. grabe, no? Like, actually. I think yan ang hirap na hirap ang mga tao sa Pilipinas gawin is to cut off Family. yung toxic family members. You know, they can't protect their peace because You they're gotta always... cut it. Yeah, they're always thinking about, but family is family. Yeah. That's Isa bullshit. ako sa mga hirap na hirap dyan, but... Pero alam mo, grounds May yan kahirap sa na ano. hirap. Like, may pinagdadaanan ka ba sa Hindi, family? wala naman. Wala naman. Parang may Ibig Google sabihin ka ko dun, lang- ah. Pala siya. No, ibig sabihin ko lang, if there comes a time, I think it would be very hard for me to cut off family members. Because I just tolerate them. Yeah. Oh. You're so bad at that. Yeah. Do you tolerate your family? Like, pag best? No. No. Kapatid ka? Ako? Oo. Na. Fuck that. Fuck that, yeah. Oh yeah, ito si ate tsaka si Bea. Ugh. Why? Because why? Yeah. Buta kayo, parang confession yan. Hindi ko alam yan. Actually, sobrang kawawa ni Sender kasi I feel like she wants the baby. And Yeah. then, you May know. plan na nga sila, di ba? Like, Yeah. magpupunta na sa US yung lalaki. Actually, doon ako medyo parang, I would think na parang mahirap si Uno Boy kasi nga parang minimum wage earner siya and sa gasoline station siya nag-work. Pero meron siyang option na makapag-US. Yeah. Yeah. May kamag-anak siya. Yeah, which is cool. Like parang,
at least meron siyang naging option na ganun. Kasi Yeah. imaginein mo kung wala talaga. Yes. Saan titira sila sa Philippines kung ganun. Yeah. Well, to think, engineer naman si ate girl eh. So, I feel like mabubuhay pa rin naman sila. Pagka ano. Pero I feel like kawawa si Sender kasi she actually died. And na-revive lang siya. Yeah, I Yeah. know. Oh my God. Like, you think about it, like, like, Flatline. hindi lang yung baby niya namatay, she died too. Yeah. And nagkataon lang na na-revive siya nung True. doktor. Must be hard din for the guy. Kasi honestly, iniisip ko, if someone is willing to help him, then he must be a good guy. Exactly. Oo. Diba? Hindi siya pabigat. Like, tulad Yeah, sabi ni Baning na tsaka- parang, Yung At least lalaki, he's nung nalaman niya na buntis, inako niya. Hindi katulad Yeah. nung isang story na binigyan lang ng pampalaglag. Exactly. yeah. Yeah. And sinabi niya, di ba, na nung nalamang buntis si Sender, nadadali na lang siya sa US. So, Yeah. meron siyang plano. Yep. Yes. So, hindi siya yung basta nabuntis kita, bahala na. Yeah. Yung ganon. Ginudge nila masyado. Di naman nila alam, malay mo, nag-work lang sa gas station kasi gusto niya amoy ng gas. I would. Actually, Ang ako ng gas do, like, I know! nakaka-addict, I-addict pala itong mga to. side quest. Honestly. Di ba? On a side note, mabango yung gas. But yeah, totoo naman, parang, yun yung gusto kong sabihin eh, parang, hindi ko alam kung culture lang natin to, pero majority, kahit sa mga teleserye naman, laging ganun yung, kapag mahirap ka or hindi ka Yeah. kasing yaman, yung social status mo, minamaliit ka na kagad when in fact, hindi naman nila alam yung intentions mo. Yep. true. Alam niyo yun? Like, Exactly. sobrang common nun sa ating mga Pilipino Yep. na ganun. Like, para sa akin, parang, why don't you give the guy a chance to Ang prove himself? dami-dami ng mga matatalino dyan, puro corrupt naman. Blood control nga. No? Diba? Mga ganyan. Yeah. So, Sorry, Saan ka joke lang. nakatira? yeah. Buti na lang. Anyway, grabe yung emotional toll kay Sender. Kasi, unang-una sa lahat, alam mo yung, di ba nangyari lahat yun? Nawalan siya, nawalan siya ng baby, almost siya namatay. Tapos yung emotional na parang yung, tangina kailangan ko i-cut off yung family ko, which is also super hard. And Sabay. postpartum. Yeah. Yeah. Like, imagine mo yung tatlong yun, yung putang na, Nagkaka-postpartum ba? Pag kasi bago nagbuntis pa lang? eh. Yeah, ang alam Yeah. ko. Kasi Oo. hormones mo pa rin yun eh. Yeah. Yeah. So like parang yun yung naisip ko na parang kaya siguro nagkaganon yung nati-trigger siya na mag-suicide kasi like imagine mo yung emotional toll lahat nun sabay-sabay nangyari. Yeah. Walang ka ng baby, yung family mo, you have to cut them off and yung Yeah. maybe it's postpartum na nakaka-depress nga din. Yeah. That's true. 'Di ba? Pero it's good na nagpunta sila ng US kasi and naisip ni Guy na paano ko siya sa psychiatrist kasi at Yeah. least then makakahanap siya ng peace. You know? That's true. And it's more accepted and mas maraming resources. Kasi Yeah. sa Philippines, di ba? I think we were talking about this a couple episodes back or maybe sa kotse lang natin pinag-uusapan. Yeah. Pero yung pag sa Philippines na nagpa-psychiatrist ka, uy, gago baliw yan. Naulo yan. Pero dito, it's so normal. Everyone does it. Yes. Like, Yeah. everyone. Parang sa atin kasi parang they see like if you have to go to therapy na parang it's a weakness. Yeah. Yeah. Like, I don't know, I'm not generalizing, but I feel like these days, just because parang mas aware na, like parang alam mo yung dahil sa information na nakukuha mo sa internet, parang yung mga tao nag-start na nilang ma-wake up na it's actually not that bad. Pero yung time ng natin ng 90s, Yeah. early Growing 2000s, pag binubuli ka, tapos parang nafe-feel mo na, parang alam mo yung, like, I don't even know if during that time na ang word is depression. Yeah. Like, pag sinabi mo na parang, like, I don't even know kung may word nung time na yun. Kasi yung word na depression, Parang yung word it's... dati, parang, ang weird nito, ang emo naman ito. Yun, ganun. Arte. Yung parang, ang arte, exactly. Parang ano, Yeah. parang nilalabelan ka na Yeah. maarte ka just because binubuli ka when in fact, it actually does affect yung mental health mo, yung ganun. Like, True. lalo naman dito, imaginein mo yun na tangina yung pinagdaanan mo. So, I don't think it's wrong na pag may pinagdadaanan ka na magpa-psychiatrist ka or yung mga ganung bagay. So, pag-usapan natin si Uno Boy. I feel like mahal na mahal niya si girl daw. Oh, yeah. You Halatang think so? halata naman eh. Yeah. Yeah. Like, yun yung sinasabi ko. Gusto kong balikan yung sinabi ko na even though na maaring mahirap sila, like, he has good intentions. Kasi yung kung ba't ko unang nasabi yun, even before nag-come up yung labuntes and gusto niyang dalhin sa US is, ayaw niyang dalhin sa hotel or motel kasi hindi daw pang ganun yung Yeah. babae. Like, parang Hindi pa she's ganun, not but cheap. they're still doing it. Inakyat niya pa rin do. Like, may mali Yeah, din naman inakyat siya. Or wala Kahit silang pa budget. nila. Or wala silang budget Yeah. na pang hotel. You think so? Well, yeah, and also I feel like kahit it's just wrong for me kasi the fact na
sige, it's sure, naisip mo nga, oh, hindi ka pang motel. Yeah. Pero the fact na dinisrespect mo yung bahay nung nanay True, niya, true. na alam mo namang ayaw na sa'yo, Yeah. it doesn't make sense. Di sana, doon na lang kayo sa kotse or whatever. Sa kangkungan. Actually, totoo nga. Talahiban. no? Nalahiban. So, in a way, parang he has good intentions, pero may mali din talaga si Uno Boy doon na like umakyat siya sa bahay nila. 'Di ba? Kung si parang Eman ba umakyat yung sa bahay niya, magagalit si mama mo. Sa bahay namin, Oo, May kung umakyat grills siya. doon, di walang makakapasok. makakakit sa bahay. Hindi kaya. O kaya si Bahay Heart. ng bahay. Hindi, malaki yung harang. Hindi. At saka di ba yung bintana natin grill? Oo. Hindi siya yung parang ganyan na salamin lang na solid. Yung may mga bakal-bakal. Kaya pagka nasunog ang bahay sa Pinas, pamamatay ka Oo, talaga kasi walang exit point. Wala, Walang wala. pag-asa. Di ba? Yung grills. Ngayon, actually, gusto ko mapag-usapan, yung nanay, like, alam mo yung Nakulong ba? hindi nga, kasi ayaw Hindi niya ko na mag-file may ng kaso. Pero kasi, di ba kahit naman hindi mag-file ng kaso yung tao, pero may ginawa pa rin siyang mali. yeah, pero paano malalaman, di ba? Yeah, Kasi hindi no siya one's nag-file Yung ng kaso. hospital, hindi ba sila Yeah. magtataka? Sa mga Actually, hindi pinapatutukan nga na bring up sa ano eh. It's like, parang sa confession niya, hindi niya binring up kung, I guess hindi na part ng story, or let's just say, nag-make up na lang siya ng story na may sumaksak sa kanya, or nasaksak niya, or whatever. Di ba? Kasi parang ang nakakaalam lang daw is yung ate, yung nanay, yung guy, at saka siya na nawalan siya ng anak, tapos sinaksak siya ng nanay niya. And nobody else knows sa family nila. Yung sa pito niyang kuya, wala nakaalam doon? Actually, I I don't don't think know. so. I don't think in-spill. Kasi yun yung sinasabi niya eh. Or maybe they know, I don't know. Kasi nasa US na siya ngayon. So, Hindi sinabi ng guard sa mga kapatid niya. hindi na kasi malalaman. Kung ako yung guard, hindi ko sabihin sa nanay, sabihin ko muna sa mga kapatid. I feel like mas makaka-reach out ako sa mga kapatid kaysa Yeah. dun sa pinaka-nanay. Unless chismoso yung nanay tuwing umaga nasa bus. Actually, nagsusumba. Na, diba? Anong gagawin niyo kung gano'n yun? Meron kayong bahay tapos nagpapapasok ng gano'n. Like, Magagalit bestie ikaw, may bahay Kung ka, may- may pinapapasok si Bella halimbawa. Tapos Okay, di mo wala kilala. Ay, hindi. Depende, hindi pa. Lalagot pala ako kay Eman. Bakit? Ano ba? Sino bang pinapasok? Sabi ko, papapasok ka ng ibang lalaki. Sabi ni Bella, hindi papakainin ko lang for service. I don't care. She's an Daming adult. camera ng bahay namin, ha? I know. Dalawa lang? Yeah. Dalawa lang pero ang dami nakikita. She's an adult though. Like, Yeah. bakit may camera ba kwarto mo? Wala. Oh. Sige. Saan ba ako tutulog sa salas? Puta, kawawa Minsan pag naman. natatakot ako, doon ako tulog para Yung kita ko ni kwarto. ate. Yeah, actually parang napapaisip din ako na may mga ganito pala talagang nanay na I feel like parang, I don't know, do you think parang yung tingin niya sa mga anak, like, is it like love, na love niya yung anak niya, kaya ganun? But I highly don't think so. They think it's love. Yeah. Tough Their love. version always, of love. Yeah, their version Like- of love. They always think it's love. They always think that, oh, it's my way of protecting my child. But sometimes it's just too much. Sometimes you have to let your child fly. Make mistakes. Yeah, kasi it's not, you're not gonna be there forever. Yes. And how are they gonna, ano magiging ano ng buhay ng anak mo if lag ka na ka dyan, ajit, bantay. But they think it's love. Yeah. So they will always say, oh, I did it out of love. Yeah. And that's toxic. Like, parang feeling ko kasi parang napapansin ko lang sa marami sa Filipino families is yung tough love na parang yung disciplinary act nila na laging kailangang sasaktan mo yung anak para mag-stick yung tinuturo. And then I feel like, and I mean in my case, pinagdaanan ko yun, and I feel like in a way totoo rin na parang nag-stick sa akin Yeah. yung gusto nilang malaman na mangyari. Pero at the same time, kaya parang medyo nagkaroon ako ng parang shift towards kung naging parent ako, sasaktan ko ba yung anak ko, is because yung tito ko, he's more of like, let's talk about it. Yeah. Yung gano'n, na parang Yeah. may ginawa kang mali, ang tanong niya ang una niyang tanong, anong nangyari? Yeah. Ano yung maling nakita mo? So parang, yung ginagawa niya is, pinaparealize niya dun sa bata na, anong ginawa mo, anong nangyari, would you do it Yeah. again? Yeah. Without yung aspect ng pananakit. Yep. Like, you know what Pero I mean? tignan mo, like, yung, if you compare yung mga generations before sa mga bata ngayon, mas disiplinado tayo, Yeah. mas may takot tayo. Talaga? Kasi- Pera o laplap? May disiplina ka doon? Hindi, joke lang. Hindi naman Anyway, yan. go. No, may mas takot tayo kaysa Yeah. sa mga bata ngayon. But here's the thing though, like, yung takot mo ba, like, ito kasi yun parang narinig ko lang to sa isang homily na naman nung nagsimba ako na,
ano daw, like, is it yung love na nararamdaman mo towards sa parents mo, for example? Kasi yun yung example. Is it the love that like yung love is because of love? Or is it you love them because you fear them? Kasi natatakot kang mapagalitan eh. Yep. So, do you follow them because you love them or do you follow them because you fear na masasaktan ka? Like, papapagalitan ka, papaluin ka. Yun yung parang gusto kong ano eh. Yeah. Kasi ayoko yung anak ko, halimbawa, magtatago siya sa akin ng something out of fear. Yeah. Yeah. Or sumusunod siya sa akin kasi out of fear. Hindi. Yeah. Like, gusto ko sundin si dad kasi out of love. Yeah. Yung ganon. Yeah. Like, anong take niyo doon? Ako naman, agree ako kay Baneng. Hindi kasi ako masyado, sorry, hindi ko alam kung sensitive topic to, pero hindi kasi ako for gentle parenting. O sasaktan mo, sasampalin Hindi sa mo. ganon. For me kasi, ang lahat ng sobra ay masama. Mhm. True. Ganun ang atake ko kasi kami, napapalo kami. Pero I never felt na Inabuso sinusunod ka. niya, inabuso ko, or Yeah. sinusunod ko yung magulang ko because I fear them. Mhm. Like, hindi ko yun ano. Pero, for me, naka-help yung pagdisiplina nila na ganun. To straighten you Yeah, out. kasi may ibang bata, hindi mo talaga siya madadala ng Kailangan mo gentle talagang parenting. paluin. Yeah. Yeah. I Ang mean, dami true, ko kakilalang gusto ko na, Pangalan. hindi ko naman anak. Yun ang problema. Yeah, yeah, So, yeah. alam mo yun? Yeah. So, yun. So, agree ako kay Baneng sa part na yun. Ikaw, bestie, how do you, like, what do you take? I always think na may fine line between gentle parenting and just not doing anything. And I think yung sinasabi mo is more the gentle parenting. And yung others kasi parang it's all about the messaging. Minsan talaga kailangan mong i-tailor yung messaging mo dun sa bata. Yes. Si Bel pa kanina, sabi niya kanina, anong sabi mo, hindi mo naman feeling na inabuso ka. Yeah. Pero hindi ka sumusunod dahil sa takot. Yeah. Yes. Sumusunod ka ba? yun pala yung tanong ko. Bakit? Hindi, ang point ko lang is, I agree na, I think tama yung sinabi mo na hindi ka sumusunod out of fear. Kasi kung out of fear, siguro wala ka nang ginawa. Pero, again, like, it's really all about the messaging. Ako, personally, I would not hurt my future kids. Like, that's just, Yeah. that's, like what Belle said, Yeah. nangyari sa amin, and it's fine. Like, we don't feel it because Yeah. of the messaging. Yes. You know? Like, it's not, hindi yung sasaktan ka lang on a whim or biglang Yeah. walang dahilan, bigla kang papaluin. Alam mo Dahil yun? nakabasag ka, Palo. Hindi ganun Hindi yun. ganon. Yeah. So, for me, I'm not gonna do like ganun punishment. Mhm. I think there's mas maraming method ngayon to be able to get the messaging across without hurting them. Kasi that also has, like baka magkaroon siya ng trauma response. Yeah. You Yes. know? So, ayoko lang na, sisiguraduhin kong yung future anak ko, walang masasabi na, oh, may childhood trauma ako, sasampalin kita. Kailangan mo Yeah. maging successful kasi wala kang childhood trauma. Hindi ka malata. Diba? Ang Internal lang. No, internal kasi lang. like, that's why I brought it up is because, yeah, like parang naisip ko lang is because baka lumaki yung, like parang yung nanay, nasanay siyang ganun. Yeah. Na parang ganun Yeah. yung parenting niya. That's Yeah. why parang sobrang normal sa kanya maging rough. So, it's a cycle Tsaka kasi din. like puro Yeah. lalaki yung mga anak niya. That's true. That's a good point. Yeah. Pero still, Yeah, you would still think, like Yeah. there's a fine line between like killing yeah. and Yeah, like Yeah. discipline. Sobra yun talaga. Yeah, Utak na it's- talaga niya yun. Actually. Di ba? And plus, kaya ako rin nasabi kasi meron akong kaklase before na, like, he's actually like, lumaki naman siyang mabait. But then parang nakukwento niya lang before na, parang let's say, as a kid, like mga kwento niya, 5 years old, 6 years old, makulit siya. And parang may one time siguro, yung dad niya, parang let's say, binibihisan siya kasi pinaliguan siya. Tapos naglilikot siya. And what do you expect? It's a kid. Yeah. Tapos, sa sobrang galit, pinitik daw sa bibig niya yung garter ng brief, tapos tinadyakan siya. Tapos lumipad siya sa bigasan. Oh my God. That's too much. Exactly, yun yung point ko. yan. Pero, parang ang take ko, tinanong ko sa kanya, actually, nung nag-usap kami, like matanda na kami, and like, are you holding it against your dad? Or parang meron ka bang feeling mo, trauma? Sabi niya, now that na-mention ko sa'yo, I didn't think I was abused. I didn't even held it against him. Pero now that parang tinatry niyang parang i-digest yung nangyari sa kanya, parang actually hindi ko naman pala dapat pinagdaanan yun. And yet, yun yung parang sa akin na parang it's good na hindi ka na trauma. Yeah. Pero parang nandun siya sa back of his head na Yeah. pinagdaanan niya. So sabi ko, I kind of feel bad na kasi parang yun yung naisip ko, parang what do you expect? Bata yun eh. Yeah. Yeah. Ikaw yung matanda eh. So, Yeah. but in-expect mo yung bata na mag-act na parang matanda when in fact, they're just acting like a kid. Yeah. Kasi yun yung Yeah. age niya eh. And I feel bad na ganun yung pinagdaanan niya though. Like, kaya ganun. Yeah. So yun. Ngayon, I wanted to ask, kung kayo si sender, sasampahan niyo ba ng kaso yung nanay niyo? Hirap nun, ah.
Mahirap yun. Hindi, pero tatanggalin ko siya sa mana. Mana? Siya yung magpapamana sa'yo. Hindi, di ba, halimbawang Beneficiary ikaw namatay ka. Oo. Tapos wala kang Oh, anak. insurance. Tapos wala kang Yeah. like, or ba, may spouse ka lang. Yes, yes. Ang succession kasi nun, pag walang will, ang mangyayari is yung spouse mo, tapos yung ascendant mo. Oh. So, yeah. grounds din yan sa, I think, Philippine law, kung hindi pa nila binabago, at least nung panahon ko. Grounds yan na pag merong naging attempt sa life mo, pwede mo silang tanggalin sa, Oh. Yeah. will. That's crazy. Yeah. Okay. Kasi yun yung default eh. Yeah. So, Like by system. Ganun yeah, as talaga. in kahit wala kang iniwang will, yun yung magiging default pag namatay ka. Right. Okay, I see. Ikaw, Bella, ikaw parang simula lagi nagkakaso eh. Hindi Parang si Idol Papatulfo Rafi. niya. Papatulfo. Mag-uusap kami ng Idol ng Rafi, ito nga yung pangarap. peklat ko. Ito yung saksak ko. Ito nga idol Dahil sabihin ni Idol, nasaan? Kasi magka-layer. Ayun, bad naman. sa mama. Ay, sorry. Hindi, ako kasi, well, everyone knows this. Medyo tight ako on family. So, for me, I wouldn't. So you wouldn't even cut them off too? I will cut her off. Pero I wouldn't like press charges or anything like that. Yeah. Kasi for me, I think magsisisi naman siya. Feeling ko may pagsisisi dun sa part ng mom. And may ginawa din naman akong mali for her to react that way. Yeah. That's actually a valid point. Yeah. So, ang akin lang, kita ko, oh, you're so toxic, I don't want you in my life. Pero that doesn't mean na titigil ko yung buhay mo. Okay, I'll make you suffer. Dahil sa Hindi ka ginawa mo ganon, sa akin. I'll just make you suffer in silence knowing that you lost me. Yeah. Yes, I like that. Diba? You know, yun That's na so lang. good. Kasi as a mom, nanay yarn. Asa mom? Oo nga, no? Sabihin ko lang, like, as a mom, it's Mukhang mom parang lang. malaking torture. Sobra, mas masakit na Mananakin, hindi yan gentle parent. mas malaking torture lang na ayaw sa'yo ng anak mo. Ayaw kang makasama ng anak mo. Ayaw kang makita ng anak mo. Alam mo yun, I think mas magsasuffer siya na ganun. Oh, yeah. Yeah, so As at a mom, least, no? yeah. So at least, magsuffer na lang siya in silence. Hindi, ibig sabihin ko, like, yung kung ano na lang ang Actually, ano masakit niya. nga yun, actually. Yeah, masakit Diba? talaga yung i-cut off ka na ng anak mo. So, yun na lang akin. Hindi ko siya para kasuhan, hindi ko para i-ano yung life niya at mawala ng magulang even yung mga kapatid Kapatid. ko. I wouldn't do that to my siblings. Yeah. True. So, ang akin, okay, just, kung ano man yung consequences, just face it. Yeah. That's it. O ikaw ba, Ning? How, like, magsasampa ka ng kaso? I am. Yeah. Kasi parang, you did something wrong and then kailangan mong panagutan yeah. yun, di ba? Yeah. Kasi like, paano kung like, mangyari pa yun sa ibang tao? Or sa iba mong kapatid? Yeah. The fact na kaya niya nga gawin sa Diba? anak niya, how much more sa ibang tao pa. Diba? Yeah. Di ba? Yeah. Saksak pa tuloy yung iba. Yeah. Ay, And That's that's true. on you kasi hindi mo pinakulong. actually. Yeah. Actually, hindi ko nga din alam Ikaw na bakit. magpakulong. Hindi ko nga alam ba't nagalit din si Sender sa atin eh. Kasi parang si ate niya naman yung pumigil eh. Di ba? Like, Kaya naman kinat- sila, kinat- nagagalit sila lagi sa atin nila. Nagalit pa sa ate? Nagalit pa sa ate? parang nagalit siya sa atin niya kasi nga kinat off niya, pinalayas niya, di ba? So like, parang, well, in fact, kaya lang siya nasaksak kasi nga, napabagsak siya sa floor, dinugo siya. So, naghihilahan sila ng mom eh. Yeah. Ngayon, parang nagulat siya na yung kapatid ko, dinudugo na. So, doon nakakuha ng moment yung mom para hablutin yung kutsilyo, kaya siya nasaksak. No, feeling ko nung sabing pinalayas lang sa room ng hospital. Yeah. Para, so they Yeah. can have a moment dung sa yung jowa Yeah. niya. Pero kinot off niya, di ba? Yung Yeah, kasi ate. like, Yung ate? Yeah. I think I so. guess kasi part lang siya ng pamilya. Alam mo yung parang, I don't wanna deal with you guys. Yeah. Yeah, I'm done. I guess. Para Yeah. wala din maging connection yung mom ko sa akin. Yeah. I'll just cut you off. That's true. That's Ganun true. lang. Pero I don't Pero think yung may ate grudge niya siya. yung nagpapunta sa bahay niya na kasi alam niya Yeah. galit yung mami niya eh. Yeah. Pero bakit Yeah. tayo Sabi punta naman, yung ba't ka nanay niya? magagalit sa ate mo? I know. Tinutulungan ka lang ng Yeah. ate mo. Mga ate, yan. O, di ako nagagalit sa'yo. Ate ka din naman. So, Actually. But anyway, yeah, yun yung parang sobrang kakaibang confession na meron tayo. I feel like, as a parent, I feel like, sa mga magiging parent, di pala ako parent, sorry. Like, siguro, like, watch your methods of parenting. Watch yourself. I feel like just because may pinagdaanan kang rough parenting before doesn't mean you have to apply it to your Yeah. kids. Yun lang. Sa akin, That's true. kayo. It's a cycle din kasi pag ganun eh. Yeah, basically, you're passing it yung the next one, di ba? So, kayo, anong last words nyo para dito sa ating medyo malalang confession? Like, Ako naman, wala naman tayong guidebook talaga sa parenting. yeah. Yeah. Each family, each parent, each child ay magkakaiba. So, I guess kailangan mo lang siyang i-nurture and i-love in the Yeah. way na talagang Going belly. magiging siyang like
okay na tao. Ganon. Yeah. Ikaw, bestie. Gusto ko yung point ni Belle. Totoo yan. Hindi mo naman talaga parang there's no guidebook. That's true. Yeah. Pero wala din namang guidebook sa pagiging perfect na anak. So, Yes. end of the day, we have to give each other more grace. Tapos, siguro mutual respect na lang din. Kasi, like, Yes. I'm not blaming you, ate, pero dinisrespect nyo rin kasi yung mom mo eh. Yeah. By being the akyat bahay gang. Pero I guess pinaka takeaway ko, good for you na may strength ka to cut them off kasi It's hard. sa Filipino culture, that's not a thing for us, right? Yeah. It's not. Yeah, it's... Talagang kahit hanggang 30 ka na, sa bahay ka pa rin nakatira. Pero no one is ever worth losing your peace for. So, Yeah. good for Exactly. you. That's very And good. That's just, very good. you know, Yeah. Move on. It's gonna be okay. Yeah. Ikaw, ano ba Ning? What's your takeaway on this one? Ako naman, like, dun sa girl, na, ngayon nasa US na siya, like, may sarili ka ng mundo. Mm. Pero, like, I feel like, try to find the peace na, or like, try to, like, hanapin na magpatawad. Yeah. Kasi, Yeah. like, yes, may ginawa silang mali sa'yo, but you also did something wrong to them. True. I think in their head, may ginawa Yeah. kang Yeah. mali sa kanila. So, kailangan magpatawad ka din. And like, hindi mo naman kailangan fully na i-embrace nila agad-agad. Pero like, little by little. Yeah. And minsan sabi nga nila, forgiveness doesn't mean reconnection. Or Yeah. I mean, like, kung ayaw mo na talaga makipag-reconnect. And like sabi nga ni Yeah. Bestie, there's like no one there who's worth trading your peace for. Diba? So if it's your way of protecting your peace, then by all Yeah. means, diba, do that. If it serves you yung peace. Yeah. So, yun lang. So, sa mga magiging parent dyan, I think this is a really good example. Kasi alam niyo naman, tayong mga Pilipino, may pagka-toxic yung culture natin and yung traits natin, especially when it comes to things na hindi tayo nasusunod. And siguro isa na lang din, wag natin gawing investment yung anak natin. Because sometimes that happens and ang gagawin natin is, binuhay kita, pinalaki kita. Yeah. But the thing is, hindi naman namin piniling, like, you know what I mean? Yeah. Like, hindi namin pinili na mapunta dito kung hindi naman kayo nagbimbangan, di ba? Hindi naman kami yung nasarapan. Hindi ka nasasarapan ngayon? Sa next episode na yan. Yun lang. So, any last word, ladies? No, that's it. Yan lang. Okay, thank you guys for tuning in dito sa episode na to. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's a real Pat. Hi, I'm Vanessa. Bye na, be! Peace. Bye na,